Anong gagawin mo sa kalayaan mo? May iba't ibang interpretasyon ng kalayaan. May ilan na ipinapalagay na ito ay personal independence or freedom to do whatever it is that they want. Tulad ng matutulog ako kung anong oras ko gusto or kakain ako ng kahit anong gusto ko. Meron naman na ang tinutukoy ay kalayaan mula sa nang-aapi or abuser or politically speaking, freedom from invaders. Pero alam mo bang higit pa sa mga ito ang kalayaan na ibinibigay ni Jesus? In John 8 verses 31 to 38, Jesus talked about the truth that sets His listeners free. Sa unang dinig, aakalain na patungkol ito sa kalayaan ng mga Hudyo mula sa pananakop ng Roman Empire. Pero malinaw na sinabi ni Jesus na ang sino mang namumuhay sa kasalanan ay alipin nito. At ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya. Hindi gaya ng anak na forever part of the family. Jesus' listeners were Jews at inaakala nila na dahil ipinanganak sila sa lipi ni Abraham ay kasama na agad sila sa pamilyang tinutukoy ni Jesus. Pero kung naniniwala sila sa mga aral ni Jesus, maiintindihan nila na ang katotohanan na spiritually speaking, hindi sila malaya sa kasalanan. Jesus is the way, the truth, and the life. At ang pagtanggap natin sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon, ang katotohanang magpapalaya sa atin, ang kalayaan na mamuhay according to the purpose God made for us. Na-experience mo na ba ang kalayaang ito? Kung hindi pa, consider receiving Jesus in your heart today. And if you already have this freedom, will you commit to living out your life according to God's purpose for you today? Let's pray. Lord, thank you for the freedom that you have blessed us with. Help me to live my life according to the purpose you have long planned for me. In Jesus' name I pray. Amen. Learn more about freedom in Christ by joining a Bible study group or look for verses in the Bible that talk about freedom in Christ and study them. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. 1 Corinthians 10 verses 23 to 24. Ako po si Sonja Calit. God bless you and have a great day.